Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang The Quiet. Now sit back and enjoy the movie. Si Dot ay isang pipi at bingi na high school na babae. Dahil sa kanyang kapansanan, halos wala siyang kaibigan at laging nag-iisa. Matapos ang kamakailang pagkamatay ng nag-iisang ama ni Dot, ang pamilya na ng kanyang ninang ang nag-aalaga sa kanya. Ang kanyang bagong god sister na si Nina ay hindi sanay na magkaroon ng kapatid na babae at galit na galit kay Dot nang walang kadahilanan. Ang dalawa ay pumapasok sa parehong paaralan kung saan si Dot ay isang social outcast habang si Nina naman ay isa sa mga sikat na babae. Sa unang eksena, pinagtatawanan ni Nina at ng kanyang grupo ng masasamang cheerleader ang kapansanan ni Dot. Nakita ito ng guidance counselor ng paaralan at inutusan niya si Dot na sumama sa kanyang mesa para sa tanghalian. Tumanggi si Dot at tumakbo sa kanyang paboritong lugar sa paaralan, isang bathroom stall. Ngunit hindi rin nagtagal ang kanyang kaligayahan dahil natagpuan siya ni Nina at galit siyang hinila palabas para sumakay na pauwi. Ang ina ni Nina na si Olivia ay hinikayat ang kanyang anak na tulungan si Dot ngunit walang pakialam si Nina. Dahil hindi naman siya ang nagdesisyon na kunin siya, wala siyang pananagutan na gawin ang anumang pabor para kay Dot. Kinagabihan, ang ama ni Nina na si Paul ay dumating sa bahay at natagpuan si Olivia na walang malay sa sala. Meron siyang problema sa pag-inom at dumaranas ng depresyon. Dahil gumamit siya ng ilang antidepressant, inasikaso siya ni Paul at dinala na sa kwarto. Nang bumalik sa hapagkainan, napansin niya ang isang awkward na katahimikan sa pagitan ng mga babae. Para mabawasan ang tensyon, iminungkahi niyang mag-aral sila ng sign language para kay Dot ngunit binara siya ni Nina at lumayo na doon. Kinabukasan, si Nina at ang kanyang mga kaibigan ay nagchichismisan gaya ng dati. Ang kanyang kaibigan na si Michelle ay naglabas ng topic tungkol sa virginity at pinagtawanan si Nina sa pagiging isang 17-year-old virgin. Kaya niyang kunin ang kahit na sinong lalaking gusto niya ngunit tahimik siya pagdating sa pakikipag-date. Samantala, napunta si Dot sa walang lamang music room at sinamantala ang pagkakataong tumugtog ng piano. Nagsasanay siya dati noong nakakarinig pa siya kaya't napakahusay niyang tumugtog kahit hindi niya naririnig ang musika. Ang isa sa mga sikat na lalaki na si Connor ay narinig ang kanyang pagtugtog at agad na nabighani sa kanya. Tinitigan niya si Dot ng matagal bago lumayo nang ginambala siya ng kanyang kaibigan. Maya-maya, nakasalubong ni Dot si Nina sa may banyo. Sinubukan niyang wag siyang pansinin ngunit pilit siyang nilagyan ng lipstick ni Nina. Nang maisip ni Dot na maaaring bonding moment nila ito, tumingin siya sa salamin at natuklasang sinadya ni Nina na pahiran ng lipstick ang paligid ng kanyang labi. Nang gabing yun, nahihirapang makatulog si Dot dahil namimiss niya ang kanyang ama. Nang lumabas siya para magpahangin, napansin niyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Nina. Nang sumilip siya sa loob, nakita niya si Nina at ang kanyang amang si Paul na magkasama sa kama. Labis siyang nabahala sa nakita, kaya napatakbo siya pabalik sa kanyang silid. Kinabukasan sa hapunan, humingi ng pahintulot si Nina sa kanyang mga magulang na magpapalipas siya ng gabi sa bahay ni Michelle. Hindi siya pinayagan ni Paul ngunit hinimok siyang pumunta ni Olivia. Nang hindi pa rin pumayag ang ama, ikinuskos ni Nina ang kanyang mga paa pataas sa binti ni Paul sa ilalim ng mesa upang subukan siyang akitin na payagan na siya. Wala siyang nasabi, kaya't tinanggap niya ito bilang oo at tinawagan na si Michelle. Galit si Paul kay Olivia dahil sa palagi niyang pagkontra sa kanya. Nagkaroon sila ng kaunting pagtatalo bago lumayo si Paul sa lugar. Habang mag-isa si Olivia, inabutan siya ni Dot ng sulat na nagtatanong kung pwede siyang manood ng sine. Inalok ni Paul na ihahatid siya doon at pumayag naman si Dot kahit hindi siya komportable. Walang laman ang movie hall maliban kay Nina at sa kanyang grupo sa may gitnang upuan. Nakita ni Connor na mag-isang nakaupo si Dot at gusto niyang lapitan ang dalaga, ngunit pinigilan siya ng iba. Medyo naawa si Nina para sa kanya ngunit patuloy siyang kumilos na parang wala siyang pakialam. Nahuli siya ni Dot na tinatakpan ang kanyang mga tenga upang malaman kung ano ang pakiramdam na maging isang bingi, ngunit huminto din siya nang mapansing nakatitig si Dot sa kanya. Kinagabihan, hindi makatulog si Dot habang iniisip ang huling encounter nila ni Nina. Hindi nagtagal, bigla niyang napansin na pababa ng hagdan si Paul at nagkunwaring natutulog. Hinaplos niya ang buhok ni Dot at tinawag na baliw at masama ang sarili. Tila alam ni Paul na mali ang kanyang ginagawa sa anak ngunit hindi niya mapigilan ang pananabik sa kanyang katawan. Sa sumunod na eksena, mag-isa si Dot sa bahay at tumutugtog siya ng piano.
Lingid sa kanyang kaalaman, nakauwi na si Nina mula sa paaralan at pinapanood ang kanyang pagtugtog mula sa pintuan. Biglang naputol ang isang wire ng piano, dahilan para mapamura ng malakas si Dot. Shit. Napatigil si Nina sa pagkabigla at na-realize na naririnig sila ni Dot sa lahat ng oras. Nagpanggap siyang kakauwi niya lang at hindi binanggit ang tungkol sa kasinungalingan ni Dot. Kinabukasan sa tanghalian, umupo si Nina sa tabi ni Dot sa unang pagkakataon. Habang nalilitong nakatitig si Dot sa kanya, sinimulang ipaliwanag ni Nina ang mga maliliit na detalye tungkol sa kanyang pribadong oras kasama ang kanyang ama. Malinaw na ginagawa niya ito upang makakuha ng reaksyon mula sa kanya, ngunit nanatiling kalmado si Dot. Bago umalis, iginiit din ni Nina na gagamitin niya ang baril ni Michelle upang patayin si Paul mamayang gabi. Si Dot ay hindi pa rin nagbigay ng anumang atensyong gusto niya, ngunit natatakot siya na baka nagsasabi ng totoo si Nina. Para mawala sa kanyang isipan si Nina, pumunta siya sa music room para tumugtog ng piano. Sa pagkakataong ito, napansin niyang nakatitig si Connor sa kanya sa may pintuan. Kinakabahan siya at sinubukang umalis ngunit pinigilan siya ng lalaki. Niyaya niya itong makipag-date upang sabay na gumawa ng lab report. Gayunpaman, nabigo ang kanyang plano nang ipakita sa kanya ni Dot na tapos na siya sa report. Nang gabing yun, sama-samang naghahapunan ang pamilya nang kumatok si Connor sa pinto na ikinagulat ng lahat. Hiniling niya kay Dot na pumunta sa library upang suriin ang lab report. Nang nag-aatubili siyang sumang-ayon, dumating si Michelle at iniabot ang isang bag kay Nina. Naalala ni Dot na binanggit ni Nina ang baril ni Michelle at kinakabahan na baka balak niya talagang patayin si Paul. Sa sumunod na eksena, nasa isang diner sina Dot at Connor. Nakipag-usap siya sa kanya tungkol sa lab report sa loob ng ilang segundo ngunit kalaunan ay napunta ang topic tungkol sa kanyang nararamdaman para sa dalaga. Sa pag-aakalang hindi niya ito maririnig, ibinahagi niya ang mga detalye tungkol sa kung paano niya ini-imagine na nakikipag-make love siya sa kanya. Biglang napansin ni Dot ang isang ambulansya na nagmamaneho patungo sa kanilang bahay at ipinagpalagay na may ginawang masama si Nina. Nagmamadali siyang umuwi at nakahinga ng maluwag nang makitang ligtas ang lahat. Kasunod nito, naglakad siya papunta sa silid ni Nina at narinig na hinuhubaran siya ni Paul. Malinaw na naiinis si Nina sa pag-uugali ng kanyang ama, kaya para matulungan siya, binasag ni Dot ang isang rebulto. Pinutol ng ingay ang komosyon at nagmamadaling bumalik si Paul sa kanyang silid. Naiwang umiiyak si Nina sa kanyang kama at pumunta si Dot sa kanyang tabi at niyakap siya habang natutulog. Sa sumunod na eksena, pinaplansya ni Nina ang kanyang cheer uniform habang kausap si Dot. Nangako siyang papatayin si Paul ng gabing yun gamit ang plancha at sinunog ang mukha ng stuffed toy para sa effect. Nasa impresyon pa rin si Dot na hindi alam ni Nina na nakakarinig siya, kaya naman, nagkunwari siyang hindi niya narinig ang kanyang plano. Kalaunan sa araw na yon, sina Nina at Michelle ay nag-cheer para sa basketball team ng paaralan. Kasali rin si Connor sa team ngunit bulok siyang maglaro kaya pinapunta siya ng coach sa bench sa unang ilang minuto. Pagkatapos ng laro, pumunta sina Connor at Dot sa tabi ng pool at gumugol ng ilang oras na magkasama. Inisip ni Connor na hindi siya nito maririnig at nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang sex life. Biglang tinanggal ni Dot ang pangitaas niyang suot at sabay silang nag-TikTok ni Connor. Samantala sa bahay, iminungkahi ni Olivia na sina Nina at Connor ay bagay na maging magkasintahan. Ang komento ay nagpagalit kay Paul at inakusahan ng asawa na tinuturuan niyang maging malandi ang kanyang anak. Kalaunan, hating gabi na nang makauwi si Nina at pagod siya matapos mag-cheer sa buong araw. Binigyan siya ni Paul ng handbag bilang regalo at sinimulan ang pagchancing sa kanya. Mapapansin din natin na gising pa si Olivia sa kanyang kwarto at tila alam niya ang mga nangyayari. Gayunpaman, wala siyang ginawa para pigilan ang asawa. Pinapikit ni Nina si Paul dahil meron siyang sorpresa para sa kanya at nang gawin ito, nilapitan siya ni Nina na may dalang mainit na plancha. Ilang segundo na lang ang layo niya mula sa pagsunog ng kanyang mukha ngunit sa sandaling yun, umuwi si Dot at ginambala sila. Dahil dito, napaatras si Nina at sinabing buntis siya. Sobrang natakot si Paul sa ideya na siya ang magiging ama ng kanyang apo. Kaya naman, nang humingi si Nina ng $1,000 para sa pagpapalaglag, pumayag siyang ibigay ito sa kanya sa susunod na araw. Kasunod nito, pumunta si Nina sa silid ni Dot at ipinagtapat na hindi siya ganoon katapang para patayin si Paul. Sa sumunod na araw, merong school dance at pinahiram ni Nina ng damit si Dot para sa gabi.
Habang naghahanda ang mga babae, ibinunyag niyang nagsinungaling siya tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ang totoo, plano niyang kunin ang $1,000 at pumunta sa ibang syudad. Umaasa siyang maging isang stripper at kumita ng malaki sa bagong lungsod. Pagkatapos magtapat, nilagyan niya ng lipstick si Dot at sa pagkakataong ito ay hindi siya nagmukhang clown. Pagkaraan ng ilang sandali, hinahanap ni Paul si Nina nang makakita siya ng mga tampon sa kanyang bag. Ipinakita niya sa kanya ang tampon at inutos sa kanya na sabihin ang totoo. Sinubukan ni Nina na gumawa ng kasinungalingan ngunit hindi na siya dito naniniwala at sinimulang saktan ang dalaga. Narinig ni Olivia ang pag-iyak ng kanyang anak ngunit wala siyang ginawa. Narinig din ni Dot ang patuloy na pag-iyak kaya huminto siya sa pagtugtog, kinuha ang piano wire at pumunta sa kwarto. Habang busy si Paul, sinakal niya ito ng alambre habang sumisigaw na lumayo siya kay Nina. Makalipas ang ilang segundo, huminto siya at bumagsak si Paul sa sahig. Labis na nagulat si Nina at minura si Dot sa pagpatay sa kanyang ama. Nang umakyat si Olivia, mas nabigla siya tungkol sa kung paano nakakapagsalita si Dot kaysa sa pagkamatay ng kanyang asawa. Kasabay nito, pinindot ni Michelle ang doorbell upang sunduin sila para sa school dance. Nagmamadaling nagpalit ang mga babae ng kanilang mga damit at itinago ang dugoang dress sa loob ng isang bag. Kasunod nito, kinuha nila ang bag at pumunta sa paaralan upang ipakitang tila normal lang ang lahat. Sa paaralan, sumayaw si Dot kasama si Connor ngunit masyado siyang distracted para bigyan siya ng pansin. Pagkatapos, kinuha ni Nina ang bag, nagtago sa bathroom stall at naghintay na matapos ang party. Samantala, nasa kwarto si Olivia habang nakatingin sa bangkay ni Paul na walang ekspresyon sa kanyang mukha. Matagal na siyang na-fall out of love sa asawa, at ang tanging pinagsisisihan niya ay ang hindi pagkakaroon ng lakas ng loob na iligtas ang kanyang anak mula sa isang halimaw na tulad niya. Sa ibang lugar, tinawag ni Connor ang pangalan ni Dot habang papaalis na siya sa party, at nagulat nang makitang lumingon siya. Natuklasan niyang naririnig talaga siya nito, at dahil sa revelasyon, na-realize niyang alam na ni Dot ang lahat ng kanyang maruruming sikreto. Dahil alam niyang hindi pa siya papatawarin ni Connor, nag-focus siya sa mas mahalagang bagay. Kinuha niya si Nina mula sa banyo at dinala siya sa malapit na sapa. Ibinaon nila ang bag kasama ang mga damit at plinanong itapon ang bangkay mamaya. Nang tanungin ni Nina si Dot kung bakit siya nagpanggap na isang bingi, sumagot siya na gusto niya lang matulad sa kanyang ama na isa ring pipi at bingi. Pagkatapos, nagmamadaling umuwi ang dalawa at naabutan ang isang napakalaking sorpresa. Napapaligiran na ng mga pulis ang kanilang bahay at sinamahan si Olivia palabas na naka-handcuff. Tinanong nila kung ano ang nangyari, kung saan inamin naman ni Olivia na siya ang pumatay kay Paul. Humingi din siya ng tawad kay Nina sa kanyang ginawa. Habang iniisip ng mga pulis na dahil ito sa pagpatay niya sa kanyang ama, naiintindihan ni Nina ang tunay na dahilan sa likod ng paghingi niya ng tawad. Sa huling eksena, pinanood ng dalawa habang ihinahatid ng mga pulis si Olivia sa police car, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro